Ayag na utusan si President Bongbong Marcos na magpa-drug test every time na lang na magka-come up yung issue na yan ng chismis na yan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po na manood, please click nyo lang Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Attorney Larry Gadon pinasisibak si Senator Bato bilang isang chairman ng committee ng kanyang inihiring ngayon sa Senado dahil sa PDEA leaks. Yan guys, di ba? So iba-iba nang nananawagan ngayon. Dati si Lacson. Kahapon, di ba, binlag natin si Lacson. Ngayon naman, eto, si Gadon naman. Na alam naman natin, naging kakampi rin ng mga Duterte to guys. Di ba? So, ngayon, yan, binabakbakan na yung mga tao ni Digong, itong si Bato. Mamaya guys, ipi-play natin yung video. Pero ang sabi niya dito sa statement niya, ako'y nananawagan kay Senate President Mig Zubiri. Napalitan na, tanggalin na dyan sa committee na yan si Bato de la Rosa. Sabi niya dito, dahil kasi nakita nyo naman na wala naman talagang pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Yan guys, yun ang sinabi na. Talagang diretsahan, no? Kaya ngayon talagang todo batiko sa mga DDS ngayon dahil inaasahan nilang itong si Bato ang magsasalba sa PDEA leaks. Pero ngayon, marami nang bumabatikos ngayon. Kasama na nga itong si Larry Gadon na kilala natin bilang talagang bokal, di ba? Kung magsalita ng ob-ob. Huwag na natin tularan guys. hindi maganda. So, kasi totoo naman ang sinasabi niya guys na wala pinatutunguhan. Kasi nga, kahit sinong ipatawag yan, mga resource person pa, dahil wala namang matibay na ebidensya para tayuan, di ba? Yung mga paratang kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nato guys, panoorin muna natin yung mismong video na kung saan ay talagang binabatikos niya, pinasisibak niya itong si Bato de la Rosa sa Senate President na si Mig Zubiri. Alright, pasok! Ayag na utusan si President Bongbong Marcos na magpa-drug test every time na lang na magka-come up yung issue na yan ng chismis na yan. Yan ay degrading sa Office of the President na basta ka na lang uutusan. Ano ka? Pa-drug test ka, humiga ka, tumakbo ka, humilik ka. Ganun ba yun? Uutusan mo yung presidente? Teka muna, bakit noong kay Paulo Duterte, nung siya ay vice mayor at inimbestigahan yung tungkol dyan sa drug smuggling na yan. At pinipilit siya na ipakita yung tato na yun daw ay tato ng membership ng isang gang ng mga drug lords. Bakit hindi nyo rin pinilit kung talagang naniniwala kayo sa mga chismis-chismis? Anong lumabas ng panahon na yon? Di chismis nga. Bakit ngayon? Papatulan nyo naman yung chismis na yan about drug issue against the president. Nasaan naman ang inyong logic niyan, no? Hindi pwedeng utusan ng presidente. Yan guys, napanood niya, di ba? Talagang iba nga itong si Larry Gadon talaga, no? Anong sabi niya? Ang sabi ni Larry Gadon, huwag niyong utusan yung Pangulo kasi nga, di ba? Sabi ng mga DDS, magpa-drug test ka. Bakit yung inutusan ng Pangulo? At yan ay, kung naniniwala kayo na chismis lang yan, bakit na binigyan ng platform yan? Kasi totoo nga naman, di ba guys? Itong si Bato, binigyan ba ng pagkakataon, di ba? Na magkaroon ng hearing, wala namang ebidensyang maayos. Wala namang talagang pinapakita. Dito natin nakikita na unti-unti nang naubusan ng kakampi ang mga Duterte, guys. Kasi nga talagang nakikita naman natin, di ba? Na paninira na lang. Kahit ilang hearing pa yan, kahit umabot pa ng 10 hearing yan, guys, wala rin mangyayari. Dahil unang-una yung sinasabing PDEA leaks, wala. Hindi naman nila ma-provide ditong si Morales. Kumbaga puro kwentong barbero lang. Kaya talagang walang naniniwala guys. Kahit ano pang gawin nila,
Mga DDS lang ang naniniwala dito. Kaya binabatikos ngayon itong si Bato at lalong mawawalan na ng boto to. Dahil nga habang tumatagal, di ba? Sabi nga ni Gadot, nakikreate lang kayo ng destabilization. So talagang nagkatugma-tugma na, di ba? Na talagang naubusan ng kakampi yung Duterte. Dahil pinipilit nila, di ba? Pinipilit nila. Nagsalita na si Escudero, Jingo Estrada, si Lacson, at yung mga nag-a-analyze na mga political analysis na nag-aano sila guys. Sinasabi na wala naman talagang patutunguhan yan. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Kasi nga guys, di ba? Tayo nagbabayad doon sa hearing na yun. Baka akala nyo simpleng hearing lang yun. Hindi guys. Araw-araw ang laki ng bayad niyan. Ang laki ng gastos. Tayo mga taxpayer lang nagbabayad yan. Tapos wala namang pinupuntahan kundi talagang paninira lang. Kaya BBM. Pero kung makita natin na talagang totoo yan at hindi, bakit hindi natin batikusin, di ba? Ay bakit hindi natin kampihan? Kaso wala talaga tayong makita. Hindi mo kailangan maging abogado dito, matalinong tao. Makita mo pa lang, di ba? Sa takbo ng hearing, pinipilit na lang itong si Bato. Pinipilit na lang yan. Hindi, authentic yan kasi may puncher ng butas yun ng papel. Lumang-luma, sabi niya. Diba? Pero wala naman siyang hawak na original. Sa soft copy lang. Kaya malabo pa to guys, sa sabaw ng pusit. Yung hearing ni Bato. Kaya, yun, medyo humirit pa sa isang hearing pa. Isang hearing pa, by next week, alam ko by next week yun, Monday. So, sana matapos na yan dahil wala rin po pupuntahan. Sinasayang lang niya ang pera ng bayan at yung oras ng mga resources doon. Basta, hindi na build yung magandang credibility nitong si Morales at walang pinakita talagang ebidensya kaya wala talagang kwenta. Kaya sabi ni di ba, basurang papel lang yan. Sabi nga ni Lacson. So kaya guys, anong masasabi niyo dito kay Attorney Gadon? Na alam natin na naging kakampi rin ng Duterte to. Ngayon binabakbakan na itong bata ni Duterte, itong si Bato, di ba? Na yung nakaraang ma-issue ganun sabi ni Duterte, paniwalaan niyo itong si Bato. Sasabihin niya ang katotohanan. Anong katotohanan sasabihin niya? Wala naman. Wala naman may pakitang ebidensya. Kaya abangan natin guys kung ano pa susunod na mangyari. At abangan nyo rin po ang susunod kong vlog. Thank you very much.